come with me to experience life abroad. Yes, you heard it right. Let's experience life abroad. And the country of choice is UAE, United Arab Emirates. Actually, late upload na to kasi nandito na ako sa Philippines and yung travel ko was last August 2023. So, experience life abroad. Nasa tourist visa ako for 2 months. So, around the span of 2 months, titingnan natin. So, ano talaga yung buhay doon sa UAE or sa abroad. So, the airline of choice pala namin kasi kasama ko yung auntie ko at saka cousin ko is Emirates Airlines. Yes, and fun fact, 9 hours to 10 hours kasi yung travel from Cebu to Dubai. And natulog lang yung Disney Princess nyo kasi nahilo siya sa biyahe. Pero so far, Emirates Airlines is napakaganda, so classy, napakalinis, and yes, smooth yung travel namin. No worries. Masakit lang talaga yung ulo ko nun. And actually, we landed now sa Dubai. So yan, mga around 1 a.m. Dubai time yung travel namin. At pagkalapag ko talaga doon sa Dubai, iba kasi yung weather nila. So napakainit sobra. So yan, first experience ko abroad was, grabe yung iyak ko. Parang araw-araw akong umiiyak kasi naho-homesick ako sobra. Parang dito sa video, parang naka 5-6 times akong umiiyak. Pero actually mas more than that. Ang sakit sa mata at ang sakit sa puso na palagi akong umiiyak kasi naho-homesick ako. But to refreshen my mind and my heart, we decided to go outside and to look around na din kung ano talaga yung Abu Dhabi, ano talaga yung pwede namin mapuntahan sa Abu Dhabi. I have a separate vlog for this na nag-tour kami around the city. Actually, hindi siya tour na tour but we drove around the city to look for nice places na hopefully macha-travel or mapupuntahan namin. But hindi to natuloy kasi umuwi ako after 2 months. After 2 to 3 months kasi hindi ko talaga kaya. So, yan. Actually, madami naman ding nangyari or naganap around 2 to 3 months ko nagstay sa Abu Dhabi. First is, naka-experience ako nag-church doon. And second experience ko din is pumunta din kami ng Abu Dhabi Park. Actually, sa Al Reem, itong park na to, madaming park na pwedeng pumunta sa Abu Dhabi. Pero dito yung pinili namin kasi ang laki. May beach dito, tsaka yung mga building sobrang laki, sobrang gaganda. May basketball court, may playground, tsaka may mga food stalls na din. So, ang dami mong pwedeng magawa dito sa Al Reem na park. And dito na din kami nagstay hanggang gabi. So, experience ko yung anong mukha ng park nung mga hapon tsaka nung gumabi na. So, dito na din kami nag-dinner para experience talaga. Yung third na ginawa ko experience ko is doing groceries para sa mga supplies namin sa sinastayhan namin. At saka yung fourth is pumunta kami ng mall and naglaro sa arcade inside the mall. I have a separate vlog for this. So yeah, doon na-detail ko talaga so ano yung nandun sa arcade, anong pwedeng malaroan doon. And inside siya sa Al Wada Mall sa Abu Dhabi. Fifth experience ko naman is kumain ako ng authentic shawarma. Bumili ako ng authentic shawarma. And sixth experience ko is I'm taking the chance, taking the opportunity. So, hindi ko na ma-full details dito. So, yun, taking the chance, opportunity nung 2 months ko. So,
So, 7th or 8th, nag-try akong magluto. Tsaka, pumunta din ako ng basketball game. Nag-Starbucks kasi may nag-libre at umiiyak. Umiiyak na naman ako dito. Parang halos yung video na to, grabe ang iyak ko. Tsaka, nag-airport to airport na din ako kasi nag-extend ako sa aking tourist visa to 1 month. So, parang 3 months talaga akong nagstay doon sa Abu Dhabi. And yes, pumunta kami ng Bahrain ng ilang hours kasi babalik na din kami sa Dubai dito. So, 2 months ako nagstay sa Abu Dhabi City and sa 1 month nagstay ako sa Musafa. Abu Dhabi din siya pero in a different side of Abu Dhabi. And doon sa Musafa, different talaga siya sa city. So, parang napaka-peaceful doon. And mga half ng month ko, pumunta kami ng Dubai. So, in-invite kasi kami ng birthday ng isang ka-flatmate ko at saka naging close ko na din sa UAE. So, birthday niya and pumunta na din kami sa Dubai, touring pa din around the city. So, bumalik na din kami sa Musafa and experience everything. After my 3 months tourist visa ended, umuwi na din ako. Realization ko, life abroad is hindi talaga siya madali. It is, dapat talaga siyang 1, 2, 3 million mga pag-iisipan mo talaga. Hindi siya yung one night decision talaga. So, ang dami mong ma-experience. Although, ang saya to experience it. Pero, dapat talaga if mag-abroad ka, firm at true yung decision mo. So, nandito na ako sa Philippines niya. Nag-layover lang ako sa Manila. And finally, I'm home sa Cebu, Philippines. So, finally landed and napag-rest na din ako. So, yun lang. Till next time. Bye!